And si Sis Neresa Santos. At ang anak ni Sis Lynn, si Hara May Ferreira. Yan. Tignan niyo lang ang mukha sila ni Sis Lynn. Parang hindi, no? Parang medyo singkit siya. Koreana? Diba? Pares po, nasan mo? Yan, so napakabuti po ni Lord kasi kahit na isang Sunday lang po natin sila makakasama, pero andito po sila para sa atin, makipagpuri sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Amen. So, sige tayo po tayong lahat at manalangin tayo. Yes, Lord, we thank you, God, for this time, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa araw na to. Salamat po, God, sa mga pagpapala na binibigay mo sa amin. And Lord, buksan mo po ang aming mga puso, Panginoon, at papasukin, Panginoon, ang iyong salita sa aming mga puso. And Lord, bigyan mo po kami ng wisdom, Panginoon, para mas lalo naming maunawaan, mas lalo naming maintindihan, Panginoon, at larong magrema ito sa aming mga puso, O God. And Lord, na mas maging pagpapala ito sa amin. At Lord, tulungan mo kami, Panginoon, at turuan mo kami, Panginoon, na ipamuhay ito, O God, ayon, Panginoon, sa iyong kagustuhan, O God, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. And Lord, thank you, God, for that love, Panginoon. Maraming salamat, O God. And Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God, my Lord and my Redeemer. In Jesus' name I pray. Amen. Sige, makakaupo na po tayong lahat. So, alam niyo po, dito po sa church ngayon, maraming April celebrants. Di po ba? Bali, 6 po sila eh. Tayo nga po yung mga may birthday ngayon. Yung April, yung mga April. Yan, so, isa, 2, 3. Wala pa si Diba? Wala pa. Oh, pero 6 po sila. 6 po sila at yung birthday po nila is April 3. Bakit hindi tumayo yung isa? Nandito si kanina si Sis Adele. Ay lumabas. Pero 4 na po sila yung nandito, di ba? So, bakit nga ba tayo nabubuhay pa? Tanong nyo na po ba yun? Kung bakit buhay ka pa kayo hanggang ngayon? Bakit? Anong reason? May reason ba kaya kung bakit ka pa nabubuhay ngayon? May purpose ang Lord sa buhay natin. Yes, di ba? Amen. Pero hindi lang po para magtrabaho. Kasi minsan, hindi tayo nakakapag-church, hindi tayo nakakarinig ng salita niya, hindi tayo nakakapagbasa ng Bible. Bakit? Sa sobrang pagtatrabaho. Sa sobrang kabisihan po natin, di po ba? Hindi tayo nakakapagbigay ng time. Pero kapag may sakit ka na, Lord, pagalingin mo ako. Di ba? Pag may nararamdaman ka na or may kakulangan, saka ka lang tatawag kay Lord. Dapat po hindi ganun. Hindi lang po dapat yung kinikita nating pera, yung tinutunan natin ng pansin. Yung bang hindi lang yung makasurvive ka everyday, hindi po ganon. Dapat po ang buhay natin, may reason po talaga. Diba? We are alive because may reason. Amen po ba yun? Amen. And may ibibigay po ako sa inyo na 3 punto para po mas lalo nating makita yung reason kung bakit tayo nabubuhay ngayon. And before that, kailangan po muna natin i-declare ulit ito. Yan. Pag-i-declare nga po yan, lakasan nyo na. I am highly favored, greatly blessed, and deeply loved. Lagi po ba natin sinasabi yan? Amen. Alam niyo po, we are highly favored. Bakit? Di ba si Jesus Christ namatay siya sa krus? Para lang sa atin. Greatly blessed. Bakit? Araw-araw. Pinagpapala tayo ng Lord. Pag-isip mo pa lang sa umaga, buhay ka pa. Amen? Amen ba yun? Di ba? Amen. Buhay ka pa. At ibig sabihin nun, makakapag-provide ka pa sa family mo. Amen. Ibig sabihin nun, na magiging pagpapala ka pa sa iba. Amen po ba yun? Amen. Amen. Di ba? And dito po sa title natin, ano po title natin? Basahin nga po natin yan. You are alive for a reason. Designed by God, destined for His glory. Yan, di ba? Designed by God, destined for His glory. Amen po ba yun? Amen. Totoo po ba na you are designed by God? Dinisenyo ka ng Panginoon. Alam niyo po tayo, bawat isa po sa atin ay uniquely na-create ng ating Panginoon. Fearfully and wonderfully, sabi nga po niya eh. Kahanga-hanga
yung pag-create niya, Panginoon, sa atin. Alam niyo po si Pastor Orates, meron siyang kakambal na pumunta dito last time lang, di ba? Pero kahit na magkambal sila, unique pa rin po sila. Hindi po sila magkaparehas ng tamark, hindi po sila magkamukhang magkamukha, mayroon pa rin pong pagkakaiba. Di ba? Ganun po tayo dinisign ng ating Panginoon, and we are destined for great glory. Ngayon nalito tuloy ako, destined for greatness ang ating church. Amen po? Amen. Pero dito, we are destined for His Glory. glory. Amen. So yan, ang theme po natin is, life is not accidental. Hindi po tayo aksidente na nandito ngayon. Hindi rin po tayo aksidente na create ng ating Panginoon. It is designed by God and meant to be lived for His glory. Sa Tagalog po, ang buhay ay hindi basta nangyayari. Hindi po aksidente ang buhay natin. Di ba may mga nare-rape po at nagkakaanak sila? Alam niyo po, hindi pa rin po yun aksidente. Mayroon at mayroong purpose si Lord. Kahit na masakit pa yan, pero hindi pa rin aksidente na nabubuhay sila. May plano pa rin ang Panginoon sa kanila. Amen po ba yun? Amen. Ito ay disenyo ng Diyos at dapat gamitin sa kanyang kaluwalhatian. So, ginagamit po ba natin ang ating buhay for the glory of God? Amen. 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 Di po ba? Alam ko, may mga, di ba, lahat po tayo nakakapag-share na rin ng salita ni Lord. Nagiging pagpapala po tayo sa iba, di po ba? And mas lalo po, kapag pa, mas maging deeper yung relationship natin sa ating Panginoon. So, sa Isaiah 43:7 po, sabi po dyan, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him, yes, I have made him. Ang bawat tinawag sa aking pangalan. Tinawag po ba kayo ng Diyos? Amen. Kasi nandito kayo, di ba? Amen. Ibig sabihin, anak kayo ng Diyos. Amen. Sino ang hindi anak ng Diyos? Lumabas. Lahat po tayo anak ng Diyos. Lahat po tayo tinawag ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pero ang pinaka-importante po dyan, ano po dyan? Whom I have created for my glory, para sa aking kaluwalhatian, na aking nilikha sa aking kaluwalhatian. So, ibig sabihin po, ipinanganak tayo to glorify the Lord. Amen po ba yun? Amen. Nararamdaman niyo po ba? Nararanasan niyo po ba kung nilolwalhati ninyo ang ating Panginoon? Parang hirap sabihin, kaluwalhatian. Diba? Amen po ba yun? Amen. Kaya naman po sabi niya, ang bawat tinawag sa aking pangalan. So lahat po tayo ay tinawag ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Amen po ba yun? We are called to glorify the Lord. Amen po? Amen. Araw-araw po ba dino-glorify natin ang ating Panginoon? Amen. Amen. Diba? So number one point natin, para kung mas lalo natin maintindihan kung bakit we are designed by God and destined for glory. Amen. Diba? So number one, your life is designed by God. Give with intent. Regalo po ng Panginoon yung buhay natin. Amen po ba yun? Amen. Hindi po tayo putok sa buho. Tama? May putok sa buho ba dito? Di ba? Lahat po tayo dinisign ng Panginoon na yung buhay po natin. And alam niyo po, give with intent, ibig pong sabihin intentionally, na tayo po ay regalo sa ating mga magulang. Ganon din po, yung mga magulang natin, regalo din po sila sa mga nanay at tatay nila. Ganon din, cycle po yan. At tayo po, regalo po tayo sa ating mga magulang. At si May, yung anak ko, yung nagpipiano, regalo po yan ng Panginoon sa amin. Amen po? At yung mga anak niyo po, regalo po yan ng Panginoon sa inyo. Amen po ba yun? Amen. Diba? At yung magiging anak ninyo, yun. Pero, sino ang single dito? Yun. Diba? Sa James 1:17, sabi po ito, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of light. Sa English, sa Tagalog po, bawat mabuting kaloob at bawat perpektong regalo ay mula sa itaas na bumaba mula sa Ama ng mga ilaw, sabi niya. So, ibig kong sabihin dito na lahat
perfect gift, good gift ay galing po sa ating Panginoon. Kabilang po tayo doon. Na tayo ay isang nilikha ng Panginoon, kawangis niya, at tayo po ay isang regalo sa ating mga magulang. Amen po ba yun? Amen. Perfect po ba ang ating Panginoon? Amen. Po ba? At lahat po ng tinatamasa nating mga kayamanan, sinong mayaman dito? Sinong milyonaryo? Amen! Lagay kayo mag-amen. Sahod. Diba? Basta na nakaalas sa Korea. Million. Every month, millionaire tayo, di ba? Amen. Amen. Di ba? Sino ang hindi sumasahod dito ng 1 milyon? Every month? Mahigit pa. O, di ba? Si Pastor Lattes, mahigit pa. Di ba? Sino ang sumasahod dito ng 2 million mahigit? Amen. 5 million. Alam niyo lahat po na natatamasa natin, pati yung mga inuupuan ninyo, pati yung pagpunta ninyo, dito yung mga pamasahe. Alam niyo po, gift from the Lord po yan. Even yung skill natin para magtrabaho, yung skill natin para magturo, lahat po yan galing sa Panginoon. Amen po ba yun? Regalo ng Panginoon sa atin. At higit sa lahat, yung buhay po natin ay regalo from the Lord. Amen? Amen. Sabi po yan, hindi aksidente ang buhay mo. Ibinigay ito ng Diyos. Yan. Hindi aksidente ang buhay mo, ibinigay ito ng Diyos ng may intensyon, regalong pinag-isipan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, sa Psalms 139, sabi po doon, 14, na you are fearfully and wonderfully made. Di po ba? Tayo po ay talagang dinisenyo ng ating Panginoon at hindi pa man po, kumbaga hindi pa man po tayo na ipapanganak, hindi pa man po tayo nasa sinapupunan ng ating nanay, alam na po ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa atin. Amen po ba yun? Amen. Amen. Sa Psalms 127:3, yan po ang patunay na we are a gift. Di ba? Children are a gift from the Lord. They are reward from Him. Ang mga anak ay pagpapala at gantimpala mula sa Panginoon. Amen po ba yun? Kaya nga po, alam niyo po, iisa lang po yung anak ko. Ngayon sabi ko kay Lord, na ano kasi, di ba may mga napapanood tayo, pinapa-abort, pinapatanggal, tapos may makikita ka na itinapon sa kalsada, mga bata, gano'n. Lord, sabi ko, ba't sila gano'n? Dapat binigay mo lang sa akin yun kasi nag-iisa lang yung anak ko, sabi ko. Pero, alam niyo po, may purpose pa rin po si Lord eh. Kasi sabi ko kay Lord, sige Lord, bigyan mo ako ng anak. Kaso lang, pag 36 na ako at hindi mo na ako binigyan, wag mo na lang akong bigyan. Sinabi ko kasi yun. And alam niyo po, there is power in declaration, di mo ba doon sa... Kaya pala. Death in life is in the power of the tongue. Sabi niya, di ba? In those who love it, will eat its fruit. Eh ngayon, sabi ko, ay, mali pala yun, sabi ko. Kaya pala. Kasi, yan, isa lang tuloy yung anak ko. Kaya ngayon, ang prayer ko, Hindi ko alam yun ah. kaya ngayon, ang prayer ko, mas maraming ako. Di ba ba? Na kahit na mag-isa siya, sabi niya, sabi ko na anak ko, Mama, kailangan, sabi niya, baka pag-asawa na kung maraming ako gusto mo. Di ba? Wala kang nobya. Yun nga lang, walang girlfriend. Hindi na niligaw, di ba? So, alam niyo po, may ano pa din si Lord doon, kung bakit isa lang yung binigay niya sa amin. And we praise God, na kahit mag-isa lang yung anak namin, ay kasama po namin siya na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Yun po yung yun po yung pinaka maganda na ginagawa ng Panginoon sa amin. And sabi po doon kanina ni James, di ba, bawat mabuting regalo galing kay Lord. So, hindi po tayo galing sa swerte, hindi po, lahat po ng mayroon tayo, hindi galing sa sipag natin, but then, it is from the Lord. Galing po yan lahat sa ating Panginoon. And ngayon po, yung buhay po natin, regalo din po yan. Kaya dapat po, i-appreciate natin. Ina-appreciate po ba natin ang ating buhay? Amen. O kung minsan lagi tayo nagre-reklamo, di ba? Lord, bakit ako? Lord, bakit ganito yung nangyari sa akin? Di ba lagi tayong complain minsan? Alam niyo po, huwag pong ganon. Alagaan din po natin ang ating buhay. Binibigyan po tayo ni Lord ng wisdom
para alagaan ang buhay natin, yung life natin. Amen po ba yun? Pag puyat ka, matulog ka ng maaga. Amen po ba yun? Kapag pagod ka sa work, magpahinga ka. Tama? Diba? Kasi nga minsan, anong ginagawa natin? Scroll tayo ng scroll. Ay, buti Tama? lang, di arobite. Kala ko arobite. Scroll ng scroll, nakaganyan na yung mukha mo hanggang sa mahulog na lang, nahulog na sa mukha mo, naramdaman mo na, sige ka pa rin, kahit ganyan na yung mata mo. Diba? Yun po yung reality ngayon. Hindi natin napapagtuunan ng pansin yung buhay natin. Bakit? Kasi nga po, mas inuuna natin yung mga hindi mahalagang bagay. Tama po ba yun? Sino po dito ang nakatanggap na ng regalo? Amen. Marami. Eh, lahat po tayo. Aba, parang hindi ka nakatanggap ng regalo, ah. Di ba? Lahat po tayo. Ano po ginagawa natin kapag hindi maganda yung regalo? Di ba minsan, Lord, bakit ganito naman yung regalo sa akin? Di ba nagre-reklamo tayo? But this, learn to appreciate everything Amen. na natatanggap mo. Amen po ba yun? Amen. Good or bad, kahit yung mga situation po natin, learn to appreciate it. Bakit? Kasi po kasama mo pa rin si Lord. Kahit na anong mangyari, si Lord kasama mo pa rin. Amen po ba yun? Amen. Diba? Nandiyan po siya sa atin. Kaya naman po, lagi po nating tatandaan na huwag na nating hintayin. Di ba kasi minsan, nagkakaroon lang ng turning point ang isang tao kapag Sakit. nagkasakit, na-aksidente, or kung anong nangyari sa buhay niya. Di po ba? Pero alam niyo po, hindi po natin kailangan ng ganun, na ma-aksidente pa tayo, na maano pa tayo, bago tayo bumalik kay Lord. Alam niyo po, patuloy na po tayo sa ating Panginoon. Mas lalo na po at nandito na tayo, kasama natin si Lord. Lagi siyang nandyan para sa atin. Kaya naman, diretso lang po lakad natin. Huwag po tayong tumingin sa ating mga kapitbahay. Alam niyo, pag tumingin tayo sa kapitbahay natin, mas lalo po tayong manghihina. Amen po? Dapat po, isa lang direction natin. It's the Lord. Amen po ba yun? Amen po? Amen. Amen. Diba? So next po, ang buhay natin ay hindi random. It is valued possession from God. Alam niyo po, buhay natin, pinapahalagahan niya ng Panginoon. Alam mo yun, yung pagmamayari tayo ng Panginoon eh, di po ba? Tayo ay Yes. anak niya. Kaya nga po, binavalue niya tayo. Pero tayo minsan, hindi natin nabavalue yung buhay natin. Kasi nga minsan, inaapuso natin, di ba? Imbis na matutulog ka na lang ng maaga, yun nga, sabi ko, mag-gadgets ka pa. Alam niyo po, panatilihin po natin din yung close relationship sa ating Panginoon. Lagi ko pong sinasabi sa inyo na magbasa tayo ng ating mga Amen. Di po ba? Bakit mahina? Bible. Hindi mo kailangan ng tragedy para ma-appreciate ang buhay. Ang paghinga mo pa lang ngayon, proof na may purpose ka pa sa Kanya. Amen po ba yan? Yung paghinga natin, paggising natin sa umaga, sabi ko nga po sa inyo is, it's a gift from the Lord. Amen? So, application po natin, tigilan ang pag-aaksaya ng oras. Sino ang laging nag-aaksaya ng oras dito? Imbis na magbabasa ka na lang ng Bible, dito mo na. Meron pa kang time, di ba? Magbabasa ka ng Bible. Tapos, ting! Anong titingnan mo? Itutuloy mo magbasa o titingnan mo yung message? Message. Oo, di ba? Ganun po. Ganun po tayo. It's reality. Di ba? Na kapag nagbabasa ka ulit, ting! Kakfong, sabi ko, wala ka na. Di ba? Doon na po tayo, matutuon na po yung pansin natin doon. And hindi po maganda. Di po ba? Huwag ikumpara ang buhay mo sa iba. Ito pa yung isa. Kapag nag-scroll ka, nakita mo yung kaklase mo noon, ang ganda-ganda ng buhay, may jet ski, mayroong mga ano dyan. Tapos sasabihin mo, Lord, bakit ganon siya? Asinsado, bakit ako ganito? Di ba? Bakit ang buhay ko ganito? Naghihirap pa rin ako, factory worker pa rin ako. Huwag po natin ikumpara ang buhay natin sa iba. Amen po ba yun? Amen. Kasi may kanya-kanya po tayong dinisenyo ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba yun? Amen. Kaya never compare yourself to others. Kasi baka naman yun, sige, nag-ano nga, ang ganda ng buhay niya. Ang tanong, may Diyos ba siya? Ano niyo ba yung pinaka
yung pinakamalaking kayamanan po na dapat natin makita ay yung may relasyon tayo sa ating Panginoon. Yung alam nating anak tayo ng Lord. Amen po ba yun? Amen. Yan. So, magpasalamat kay God araw-araw kahit sa maliit na bagay. Sino po ang laging nagpapating yung kay Lord? Amen. O baka naman, pag-gising mo pa lang sa umaga, hindi ka man lang, Lord, thank you, buhay pa ako, humihinga pa ako. Kundi, ano ka agad, di ba? So, yun po, reality check na kailangan po natin na, na stop wasting your time. Di ba? Tigilan na po yung pag-i-scroll ng walang kwenta. Yung, dapat po yung may, lang yung natin, di ba? Stop comparing your life to others and start thinking the Lord every day of your life. Amen po ba? Amen. Sige, tignan nga po natin ito. My life is a gift. My life is a gift. I will not waste it. I will not waste it. Amen. Sinabi yun ha. Sinabi yun ninyo yan. Kaya gawin natin. Amen? Amen. O yan. Pangalawa, your life follows God's design. Amen po ba? Dapat po directed life. Yung bang ang direction na sinusunod natin ay sa Panginoon. Amen po ba yun? Yes. Dapat po ang pina-follow natin ay ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan. So, dito po, alam na po natin ang verse na ito. Jeremiah 29:11. Declare nga po natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. Di ba? Ano po sabi yan? For I know. Sino po nagsasabi ng I know? Panginoon. Ang ating Panginoon, di po ba? Sinasabi niya, anak, alam ko ang mga plano ko sa'yo. Di ba? Sapagkat ako ang nakakaalam ng mga plano kong para sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng hinaharap at pag-asa. Sabi po ng ating Lord, di po ba? For I know. So, ibig sabihin po na dapat ang pinagtitiwalaan lang natin at pinananampalataya na yung ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Dapat siya lang po yung nakikita natin everyday. Amen po ba? Amen. Hindi lang basta nagbigay ng buhay ang ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng direksyon. Amen po ba yun? Amen. Ano po sabi ni Lord yan? Plans to prosper you. Di ba? And not to harm you. Di ba? Plans to give you hope and a future. Sabi po ng Lord. Di ba? So yan po dapat yung paniwalaan natin na kahit nakakaranas ka ng kapighatian o nakakaranas ka ng kakulangan, always na isabihin mo sa sarili mo na, Lord, makakaya ko to dahil kasama kita. May plano ka sa akin, Panginoon. Hindi mo ako hahayaan dito. Amen po ba yun? Amen. And so, tanungin din natin si Lord, Lord, ano ba yung gusto mong iparating sa akin? Bakit ganito yung sitwasyon ko ngayon? And Lord, ikaw po mamuna sa sitwasyon ko ngayon. Dapat po ganun, hindi yung bigla ka na lang mapanghihinaan ng loob. Amen po? Kasi po lagi sinasabi dyan sa Jeremiah, for I know. Yung I know na lang. Sabi ng Panginoon, alam ko lahat. Diba? Alam ko kung anong mangyayari sa'yo. Alam ko yung mga plano ko sa'yo, sabi ng ating Panginoon. Diba? So, bawat taon ng buhay po natin, mas lalo na yung mga magba-birthday, may purpose, may lesson, at mayroong assignment. Amen po ba? Amen. Ano bang assignment natin? Magbasa ng salita niya lagi. Amen? Amen po ba yun? Amen. Diba kahit po yung mga masasakit na naranasan natin, kahit po yung may nag-iwan sa atin, kung iniwan man tayo ng boyfriend natin o kung sino man, di po ba, wag po yun yung, di ba po tayo mag-dwell doon? Di po ba, kung nalugi ka, sabihin mo, God can restore everything na nawala sa akin. Amen po? Amen. At kung nalugi ka at nagtatrabaho ka pa naman, ibig sabihin nun, may plano pa si Lord sa'yo. Tama po, kasi nakakapagtrabaho ka pa, amen? Amen. Alam niyo po kilala niyo po si Joseph sa Bible? Si Joseph sa Old Testament. Kapit-bahay namin yun. Ang kapitbahay niyo. Di ba? Alam niyo po, di ba si Joseph po, may 3 P na nangyari sa kanya. Amen po? Di ba si
si Joseph, Pit. nanggaling siya sa pit. Di ba nung binenta siya ng mga kapatid niya, nilagay siya sa pit. Ngayon, napunta siya nung binili siya, Reson. di ba, napunta siya sa prison. Bakit siya napunta sa prison? Kasi dahil sa asawa ni Potiphar. Potiphar. Di ba, inaakit niya si Joseph, pero si Joseph, tumakbo siya. Kaya kayong mga lalaki, kapag mayroong temptation, mas lalo na babae na naaali-aligid, huwag niyong bantayan. Ano kung gagawin? Takbuhan po ninyo. Amen po ba? Balik. Huwag niyong babalikan. Takbo. Kaagad. Amen po ba yun? Amen. Bakit nakakiti ang mga lalaki? Siguro, binabantayan niyo, no? Ano daw yung tatakbo palayo? Takbo ka, palayo. Malapit. Hindi palapit. Takbo palayo, di ba? Kasi pinagbintangan siya. Di ba? And alam niyo po, dahil doon, nakulong siya. So, from pit to prison, and then, nung Walas. nagkaroon ng dream, itong si Pharaoh, nasabi nila na mayroong isang prison na magaling mag-interpret. And that is Joseph. Kaya naman, from pit to prison to palace. Naging prime minister si Joseph. Di po ba? And ang tanong ko sa inyo, alam po ba ni Joseph yung mga mangyayari sa buhay niya? Hindi. Di ba hindi? Pero alam ng ating. Panginoon. So, ibig sabihin, alam niya rin yung buhay mo ngayon. Amen po ba yun? Amen. Alam niya at alam, kilala ka ng ating Panginoon. Di ba? So, minsan yung akala natin delay, preparation pala yun ng mas magandang buhay para sa atin. Yung akala natin rejection, yun pala redirection ng Panginoon yun sa atin. Tama po? Amen. Di ba? Mayroon kasi minsan yung rejection, minsan, Lord, bakit naman ako na-reject dito? Yun pala, may mas magandang plano pa si Lord para sa'yo. Amen? Amen. Amen. Bawat taon, kahit yung masasakit, may purpose, may lesson, at may assignment mula sa Diyos. Amen po ba yun? Di ba? So itaas nga ang kamay kung may pagkakataon na sinabi mong, Lord, bakit ako? Yung sinisip mo si Lord. O yan, di ba? Honest. Alam ng Panginoon yan, di ba? May time talaga, kahit ako Alam, sabi ko nung mayroon din kami pinagdaan ng mag-asawa na talagang halos mag-away talaga kami. Di po ba? And nagsisihan pa kami. Kasi ikaw kasi. Di ba? Pag nagkakaroon ng blaming. And Lord, sabi ko, Lord, nagsisimba naman kami. Nagpupuri kami sa'yo. Naglilingkod kami sa'yo. Bakit nangyari ito sa amin? Bakit hindi mo man lang kami binigyan ng warning? Tanong ko yun kay Lord. And alam niyo po, hindi tama. Kasi tayo rin po yung may dun Di po ba? And alam niyo po, sabi ko nga, Lord, kung ano man po yung nakaraan, hindi ko na yung babalikan. Kasi di ba sabi nga ng Lord, forget the forward things. Do not dwell on the past. Di ba? Kasi po, kapag lagi-lagi nating binabalikan yung nakaraan, hindi po natin makikita yung bagong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya, alimutin na natin yun. Kasi kung si Lord nga, hindi na niya nakikita yung mga kasalanan natin, bakit tayo mag-dwell doon? Di po ba? Amen po ba yun? Amen. Amen. Yan. Yung akala mo delay, preparation pala yun ng Lord. Yung feeling mo rejection, redirection pala ni God, yun sa buhay mo. Amen po? Amen. Yan. So sa Ephesians 2:10, sabi po dyan, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Sapagkat tayo'y Kanyang pinakamahusay na gawa. We are the highest creation of our God. Amen po ba yun? Kasi kawanis po natin siya, di po ba? Na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So, ibig sabihin, bawat isa sa atin, mayroon nang inihanda ang Panginoon na ating dapat lakaran. Amen po ba yun? Amen. Diba? So, yun po yung dyan for we are God's masterpiece. Ang ganda po nung sinabi niya,
masterpiece. Ibig pong sabihin, we are intricately created by our Lord. Amen po ba yan? Eh, yung lahat po ng mga natin, mga nerves natin, lahat po yan. Ang ganda ng pagkaka-create sa atin ng Panginoon. Masterpiece. Amen po. Di ba? Kanyang pinakamahusay na gawa. Kasi po, so we can do the good things He has planned for us long ago. At ang tanong, ginagawa ba natin yon? Amen po ba? Amen. Mahina na. Hindi lang may plano si Lord. Meron siyang specific works na naka-assign na sa'yo bago ka pa ipanganak. Amen po ba? So, yung ating buhay po, alam na ni Lord kung ano yung mga in and outs natin, alam niya po yung mga obstacles, alam din po niya kung tumalikod ka, humarap ka, lahat po yan, alam ng ating Panginoon. At alam niyo po, nandyan pa rin siya para sa atin. Even in the times na, Lord, diyan ka muna, dito muna ako, kasi nag-i-enjoy pa ako. Di ba, may mga ganun po tayo, but then si Lord po, patiently waiting siya para sa atin. Amen po ba yun? Di ba? So dapat po, mas lalo po tayong mag-dwell sa Kanya. Mas lalo na alam na natin yung katotohanan. Tama? Amen po ba? Amen. Amen. Sa application po natin, tanungin mo si Lord ngayon. Ikaw lang pwede magtanong kay Lord. Sa ano mo? Ano ang gusto mong matutunan ko? Diba? Ano ba? Tinatanong ba natin si Lord? Mas lalo na pag may pinagdadaanan po tayo, may problema tayo. Lord, ano ang gusto mong matutunan ko sa problema nito? Diba? Yun po tanongin natin kay Lord. Mas lalo, sino po ba lang pinagdadaanan dito ngayon? Oh, diba? Ngayon, sino ang gusto mong tulungan ko? Diba? Tumutulong diba tayo? Mas lalo na tayo mga nandito sa abroad, diba? Lagi tayong nagpapadala, lagi may nagme-message sa atin. Minsan nga, pati hindi natin kilala, nagme-message, diba? And minsan ang tagal-tagal mo nang hindi nakaibigan, biglang nag-message sa'yo, parang nakakatakot tignan. Diba? May gigas ka. Tapos, biglang, pwede mo ba akong i-Gcash ng 1,000? Diba? May mga ganun, diba? Alam niyo po kahit po sa akin, mayroong mga nagme-message na, kasi kulang yung ganito, pwede mo ba akong bigyan? Yung gano'n, di ba? And alam niyo po, kung meron, kapag sobra-sobra naman po, hindi po masama na tumulong tayo. Amen po? Mas lalo na kung, alam niyo po yung pagpapala natin kay Lord, marami po yan eh, di po ba? So, kung tayo naman po ay mayroon talaga, huwag po natin i-withhold yung tulong na kaya natin itulong sa kanila. Amen po? Kasi kasalanan din po yung mayroon ka na nga, kaya mong tulungan, pero papipray na lang kita. Di ba? Wala pong bearing, di ba? So, ibig pong sabihin na maging po tayo, bukas palad din po tayo sa pagtulong. And sabi po dyan, saan mo ako dinadala ngayon? Diba? And tayo po, dahil nagpapatuloy tayo, alam natin na we are in the right track. Amen po? Amen. Amen. So, i-appreciate po natin yung buhay natin and entrust po natin kay Lord yung ating buhay. Di po ba? So, declare po natin, I trust your timeline, Lord. Even when I don't understand. Even if I don't understand. Di ba? Kasi may mga, may mga sitwasyon po tayo na hindi natin nauunawaan kung bakit nangyayari sa atin. But then, trust in the Lord always. I will say it again. Trust in the Lord forever. Amen po? Amen. Yan. So, magtitiwala po ba kayo kay Lord ng buong puso? Amen. Buong kaluluwa? Amen. Di po ba? So, pangatlo, your life is destined for God's glory. Hindi po, yan. Di po ba? Your life is destined for God's glory. Amen po. Yung opening verse po natin sa kanina, di po ba? Na na-create tayo for the glory of our God. Para papurihan ang ating Panginoon. Kaya naman po, sabi po dito, ito napakaganda. Therefore, sabi niya, whether you eat or drink
or whatever you do, do All. all to the glory of God. Amen po ba? Amen. Sabi niya sa Tagalog, kaya kung kayo ay kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat para sa Kaluwalhatian. ikakalwalhati ng ating Diyos. So, ibig sabihin, na anuman ang ginagawa mo, sabi nga, yan na yung example, umiinom ka ng tubig ha, hindi ng kung ano, di ko ba? Kasi sabi dyan, whenever you eat or drink. So, yung drink po, hindi po alak, kundi kung yung juice or anything. Alam niyo po, ang example pa, kapag kumakain ka, nagpipray ka ba bago ka kumain? Amen. Sino yung pag gutom na sige lang, tak na lang. Di ba? And sabi dyan, whether you eat or drink, or whatever you do all for the glory of God. Ibig sabihin na kahit na anong ginagawa mo sa buhay mo ngayon, do it for the glory of our God. Amen po ba yun? Kapag inutusan ka ni Pastora na kumuha ng tubig, do it for the glory of God. Amen po ba yun? Kapag inutusan ka na mag-preach dito, di ba ba, Pastora Tess? Do it for the glory of God. Kapag ka nagda-drugs ka, do it for the glory of God. Kapag nag-clicker ka, do it for the glory of God. Amen? Amen. Lahat po yan. Sabi ng Panginoon, do all to the glory of God. Gawin ninyo sa lahat. Di ba? Lahat kung ano yung ginagawa natin, do it for the glory of God. Not for your glory, but for the glory of our Lord. Amen po ba? Amen. Amen. So, hindi success, pera o komportableng buhay ang tunay na goal po natin, kundi ang magbigay ng glory kay God sa lahat ng bagay. Amen po ba yun? Amen. Kahit, di ba, nalala niyo yung nagbigay ng coins na doon sa New Testament, di ba? Binigay niya yung natitira niya for the glory of God. Amen po ba? Amen. Ganon din po dapat gawin natin. Kahit tsunan pa yung ibibigay mo kay Lord, do it for the glory of God. Not reluctantly or not under compulsion. Ibigay mo ito for the glory of God. Amen po? Amen. Ganon po yung pagka sinabi natin na we are destined for the glory of our Lord. Amen? Kaya kapag tumulong ka, do it for the glory of God. Hindi, sige, tutulungan ko to para pagdating ng panahon na kapag ako nangailangan, tutulungan niya rin ako. Diba? Tapos pag hindi ka niya tinulungan, ang dami-dami kong tulong sa'yo, hindi mo man lang ako tinulungan nung ako nangailangan, di ba? Hindi po. Dapat po, everything na gagawin natin, do it for the glory of God. Amen? Pati yung pagbabasa natin, do it for the glory of God. Lahat. Kasi po sinabi po talaga lahat ng ginagawa natin. Amen? Amen. Mahabang buhay pero walang purpose, di ba? Ang dami po na namuhay ng matagal pero wala pong purpose. Empty yung kanilang buhay. Maikling buhay pero para sa Diyos. Impactful at eternal ang epekto. Alam niyo po yung pagka walang purpose yung buhay natin na namumuhay ka lang talaga para lang, nabubuhay ka lang para lang sa pamilya mo, ganyan, pero wala kang sa Panginoon. Empty po yung purpose, na mapapagod po talaga tayo. Pero kapag po ginagawa natin lahat for the Lord, magiging maayos po yung natin yung puso natin. Kaya nga lagi ko sinasabi, guard your heart. Last time po, protektahan po natin yung ating mga puso. Yan lang po yung sinabi ni Lord na dapat natin protektahan yung mga pinapapasok po natin yan. Amen po? Amen. Amen. Sa Matthew 5:16, ito na naman. Sinabi din dito ng ating Panginoon. Sabi po dyan, let your light so shine before men that they may see your good works, para makita ng tao yung good works mo. And hindi para mag-glorify ka. Ano sabi? Glorify your Father in heaven. Tama po?
Amen. Di ba sabi niya, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So, ibig sabihin po talaga, di ba? Let your light so shine. Mag-shine po tayo. Mga moy, Jesus po tayo. Amen po ba yun? Amen. May nasabi mo nga, ang hirap naman mga moy, Jesus. Pastora, sabi sa akin, pero alam niyo po, by the glory of God, magagawa po natin yan kapag po si Lord yung ating laging nakikita. Amen po ba yun? Amen. Walang imposible kay Lord, tama? Amen. Walang imposible kay Lord, di ba? Yung mga nasa Old Testament nga, kahit nga si Elizabeth, di ba, yung tatay ni John the Baptist, nanay ni John the Baptist, di po ba? Dito po yung sinabi na walang imposible kay Lord kasi nabuntis pa rin siya kahit na matanda na siya. Amen po ba? Dito po sinabi yun. Amen po? Ba't kayo natatawa? Hindi pa ka. O, di ba si Sarah? O, ilang taon ni Sarah, ilang edad yung edad niya, di ba? 90 plus. Pero, valid siya at matanda na. Wala na talaga, hindi na yung mga anak. Pero, walang imposible sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Eh, maganda na si Abraham. Pero ano nangyari? Nung nagkaanak siya kay Isaac, nanganak pa siya ng mas marami pa. Amen ba? Nakabuntis pa siya. Amen? Di ba? So, alam niyo po, walang imposible kay Lord. Amen? Amen. So, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father. Hindi po tayo yung mapapurihan, kundi ang ating Panginoon. Amen po? Kaya nga po, pagka nahihirapan ka, pagka yung parang ayaw mong gawin, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan para magawa ko ito. Gagawin ko to, Lord, for your glory. I will do this, O God, to glorify you. Para sa iyo lang to, Panginoon. Lagi po natin tatandaan yan. Kasi minsan napapagod tayo kapag po sarili natin yung gusto natin mapapurihan. Si Lord lang po dapat. Amen? Amen. Ang buhay mo ay hindi lang para sa sarili mo. Public witness ito ng kabutihan ng Diyos. Kaya nga po, di ba, tayo po, naranasan natin yung kabutihan ni Lord. Kaya naman po, yun yung makita sa atin. I-testify natin yung goodness ng Panginoon sa atin. Amen po? Lahat tayo, may kanya-kanya po tayong testimony. Kaya nga po, ingatan natin yung testimony natin. Di po ba, wag po natin hayaan na ma-tarnish yung ating testimony. Amen po ba yun? Kasi po, yung testimony mo, yan yung makikita ng tao na kung gaano kabuti ang Panginoon sa'yo. Mas lalo na kapag nakikita nila yung transformation mo. Amen po ba yun? Amen. Kung dati nagiinom ka ng balde-balde, ngayon isa na lang, di ba? Kung dati naninigarilyo ka ng 10 kaha, ngayon 1 kaha na lang. Eh? Transformation. Amen po ba yan? Sangkahan na Sunod bagay naman yan, di ba? Ganun po yung transformation. Kung dati soplada ka na, todo-todo naman kung makipag-away ka, ngayon sobrang bait mo na. Di ba? Transformation po yun, amen? Di ba? Di ba? Totoo po yan. Alam niyo, ako din po. Ang tingin po talaga sa akin ng iba, sobrang hindi ako approachable, suplada ako, lahat na. Pero totoo naman po yun noon. Pero dahil po sa ating Panginoon, I praise the Lord na siya po yung nag-transform sa akin. Hindi ko po kayang baguhin yung sarili ko. But then, dahil willing po tayo magpabago kay Lord, babaguhin niya po tayo araw-araw. Amen po ba yun? Amen. Kasi sabi po, di ba, doon sa isang kanta, binabago mo ako araw-araw. Di ba? So, ibig sabihin po niyan talaga, we are being sanctified every day. Amen po ba yun? Amen. Binabago tayo ni Lord. Kaya naman po, kung Kristiyano ka ngayon at walang pagbabago sa buhay mo, mayroong problema, tama? Amen. Okay lang Sa application po natin, gamitin natin ang ating talento. Lahat po tayo. Sino po walang talent? Kumain. Di ba? Gamitin ang talento mo para mag-serve kay God at sa iba. Amen po? Amen.
Amen. Gawing testimony ang buhay mo ng kanyang grace, ng kanyang biyaya. Amen po? Amen. Amen. Serve others, hindi puro sarili. Diba? Kasi marami sa atin talaga, we are born na makasarili. Di po ba? Pero, dahil na kay Kristo na tayo, siya na yung naghahari sa buhay natin, kaya na nating magsilbi sa iba. Sa congregation, kahit sino, sa mga kapatiran natin. Amen po? Amen. Di po ba? Kaya naman po, isipin natin lagi na si Lord, lagi siyang nandyan para gabayan tayo, bigyan ng magandang direction sa ating buhay. Amen? And sabi pa, ask yourself, paano ako nabubuhay ngayon? Hindi ilang taon na ako. Kasi minsan, ang tinatanong natin kapag may birthday, ilang taon ka na sis? Di ba? Sabi mo, ilang taon na ako, 71 na ako, sabi ni Pastor Antes. Pero alam niya po, dapat ang sabihin mo pag nag-birthday ka, thank you Lord for another 1 year na nabubuhay pa rin ako. Di po ba? Na nagsaserve ako sa'yo, na, di ba sabi kanina ni Pastor Antes dito, na kahit na ganun yung edad niya, siya yung pinakabata pa rin sa atin. Tama? And alam niyo po, sabi ko nga lagi, Lord, hindi ko nga alam kung marireach ko yung edad ni Pastor Antes eh. Di ba, 71 siya, pero para siyang 17. No. Tama? Di ba? O, ito yung hindi ni Pastor Antes. 17 yung mga apo. 17 yung mga apo. Pero alam niyo po, ganun po talaga yun, di ba? Kaya naman po, lagi natin tatandaan na lahat ng ginagawa natin is for the glory of our God. Amen po. Kapag successful ka, Lord, thank you na na-receive ko tong success na to, and Lord, this is for your glory and honor. Huwag po natin angkinin. Lagi natin tatandaan, it's for the glory of God. Kasi po, lahat ng mayroon tayo, talent man yan, yung lahat na nakakakanta ka or marunong ka mag-manage na pera, lahat-lahat, it's a gift from the Lord. Amen po? Kaya naman lagi po natin tatandaan na kasama natin lagi ang Panginoon. Huwag po tayong mag-rely sa sarili nating kakayahan kasi si Lord lagi siyang nandyan para sa atin, di ba? So, ang tanong din natin minsan sa sarili natin is, Lord, nag-grow ba ako? Lord, yung pananampalataya ko ba ngayon at noon parehas pa rin ba? Tanungin niyo po yung sarili niyo. Di ba? Tanungin niyo po kung yung Lord, naiintindihan ko na ba ang salita mo? Kasi minsan mayroon po talaga time na hindi natin pa nag-grasp yung salita ng ating Panginoon. So, alam niyo po, kayo lang po, it's between you and the Lord. Lord, ano ba yung buhay ko noon at yung buhay ko ngayon? Mas lalo na po yung mga mag-birthday, di po ba? Ano ako last year? Nag-grow ba ako? Mas lalo ba, ngayong year na to, na nag-birthday ulit ako, mas lalo ba akong napalapit kay Lord? O mas lalo akong lumayo kay Lord? Di ba? Yun po yung anuhin natin. So, next po. Yan, sa Psalms 139:16, sabi po dyan, nakita ng iyong mga mata ang aking kaluluwa na hindi pa nabubuo. O, di ba? Hindi pa man po tayo nabubuo. Pero, nakita na ng Panginoon kung ano tayo. Amen po ba yan? Di po ba? At sa iyong aklat ay nakasulat na lahat ang mga araw na itinalaga mo para sa akin. Amen po? Lahat itinalaga. Ano po ang English na itinalaga? Destined, di ba? Yung destination natin, alam na po yan ng ating Panginoon nang wala pa ni isa man sa kanila. So, ibig sabihin, bago ka pa inilagay sa sinapupunan ng nanay mo, kilala ka na niya. Alam na niya yung magiging buhay mo. Sabi diyan, your book, they all were written, the days fashioned for me. Diba? Na-ordain na. Alam na ng Panginoon ang mangyayari sa buhay mo. Kinabukasan, bukas alam na niya mangyayari sa'yo. Mamaya, alam na niya kung anong mangyayari sa'yo. Mamaya, pag kumain tayo doon, alam na niya na mabubusog tayo. Tama? At ngayon, alam din ni Lord kung sino yung busog sa inyo at kung sino yung gutom. Alam din ni Lord kung sino yung inaantok at umiidlip-idlip. Tama? Lahat po yan, alam ng ating Panginoon at alam din niya kung nagsiselfon ka sa loob ng church at alam din po niya
kung nakikinig ka talaga 101% na pinapakinggan mo ang kanyang salita. Amen po ba yun? Amen. Diba yan po, ganun po ka-powerful ang ating Panginoon. Kaya naman po, mas lalo tayo mag-dwell sa Kanya. Amen po? Amen. So final reminder po natin, nandito ka pa. Buhay ka pa, ibig sabihin. Tama? Amen. Buhay ka pa. Buhay pa ako, Lord. Ibig sabihin, mahalaga ako sa iyo. Amen po ba yun? Amen. Mahalaga tayo sa Panginoon at hindi pa tapos ang plano ni God para sa iyo. To God be all the glory. Hallelujah po, di ba? So, ibig sabihin po nun na yung plano ni Lord sa iyo, ongoing pa rin. Amen po? Amen. Yun, napakabuti po ba ng ating Panginoon? Amen. Kaya masabi niya, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Amen po? Amen. Memorize po natin yung Jeremiah 29:11. Sino po nakaka-memorize nun dito ngayon? Amen. Amen. Di ba? Parang walang nag-raise ng hands. Di ba? Yun. Alam niyo po, i-memorize po natin yan at i-declare natin para maging reminder po sa atin. Kagakain po yung Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men. Di ba? Sabi po niya, that they may see your good works and glorify your Father. Di ba? And sabi po, in everything you do, whether you eat or drink, do it all for the glory of our God. Amen po ba yun? Amen. So, napakagandang reminder po nito sa atin na lahat po tayo, lahat ng ginagawa natin ay na-ordain na po yan ng ating Panginoon. Amen po? Amen. And lahat po ng gagawin natin ngayon, Lord, this is for you. Lord, for your glory. Sa'yo lang po ito, Panginoon. Ganun po yung maging ano natin ngayon, attitude po natin. Yung bang si Lord lang talaga, yung nakikita natin. Amen po? So sige, tinatawagan po natin ang ating worship team para magpuri tayo ulit sa ating